Praise the Lord, amen. Ninugtang tanan palihog. Ablihan tong Bible sa the book of Romans chapter 12 verse number 1. Okay, atong isgutan karon mga kaigsunan ang the importance of surrender or the importance of surrendered life. Importante ang kitawag og surrendered life. Unsa ka importante ang kanabay ang atong kinabuhi bitaw nag-surrender ta ngadto sa Ginoo? Kumusta ang atong kinabuhi? Nag-surrender ba ta sa Ginoo o nangita pa ta? Surrendered life. Usa ni ka topic mga kaigsunan nga sayon ra kayong sabton pero lisod buhaton. Kaya ito ning basahon mga kaigsunan. Verse number 1 o sa ka verse atong basahon. Ready? Go. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Pray that, thank you Lord sa blessing. Blessing alang kanamo Dios nga naipulong nimo nga among pamamalandungan, among madunggan og naami kahigayunan nga ma-apply namo sa among kinabuhi. Tabangi mi o Dios kay kami mga tao nga wala mi maanad sa pagbuhat sa imong kabubuton. Naanad kami Ginoo nga magbuhat sa among kagustuhan, among naanad mi og trabaho o himo sa amo ang unsay ganahan namo. Pero wala mi maanad o Dios sa imong kabubuton. Lord, tabangi kami nga samtang kami nagpuyo aning kalibutana, ang among pagpuyo, among kinabuhi nga habilin, amo ning gamiton nga magsunod sa imong o nagbuhat sa imong kabubuton. I-bless ang matag-usan namo, amo ning gamo in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Palihog maglingkod. Salamat kay Ginoo. Dayon ang Bible ingon si Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Actually, the book of Romans, mga kaigsunan, usan ni sa gitawag og doctrinal book. Usa ka libro mga kaigsunan nagisgot og doctrine mahitungod sa kinabuhi nato, labi na gyud sa kining gitawag the righteousness of God. Isulti din nga importante ang pag-preach sa gospel. Kay pinaagi sa pag-preach sa gospel, imong makuande ang pinaagi sa gospel, makita nimo ang righteousness of God. Kaya kung wala ang righteousness of God, imposible kaayo ang tao maluwas. Kaya kita natay kauglingong pagkamatarong. Amen? Natay pagkamatarong para sa ato at tarong na kaita. Pero sa diha nga atong nakita ang pagkamatarong sa Dios, mga kaigsunan, lahi ra gyud. So atubangan sa Dios ang atong pagkamatarong, maunay gingon ni Isaiah nga murag hugaw nga trapo. Maunay gingon sa Isaiah chapter, kung ako masayip sa chapter 64 verse number 4 I think. So I don't know, nalimtan nila ako, pero ang buhay pasabot mga kaigsunan nga dunay gitawag righteousness of God. So aron ta makaangkon sa kaluwasan, kinalan kita musubmit na sa righteousness of God. So meaning, sa atong kinabuhi, nining kalibutana, gianad o pagsugod lang nato sa atong kinabuhi, ingon nga Kristohanon, ni-submit na tadaan nga to will of God, righteousness of God, kay kung wa ta mo submit na, di kita maluwas. Amen? So ang atong pagkaanak sa Dios, ang atong pagkaluwas, dito ta ni puyog ta, ni uyon ta sa kabubuton sa Dios mahitungod sa kaluwasan. So nakaangkon ta sa kaluwasan tungod ana.
Pero ang pait kaayo ang naitabo karon sa diha nga kita naana ta sa itawag nakaangko na ta sa maong kabuton sa kaluwasan, nakaangko ta sa kaluwasan. Karon gusto sa Ginoo nga ang atong pagkinabuhi mintras niya pa ta sa kalibutan, wa pa ta gikuha sa Ginoo, magkinabuhi ta og padayon ngadto sa iyang kabubuton. Ang pait kayo kay karon humanta nakaangkon sa kaluwasan, kita naman oy magbuot. Nakuha ninyo? Mura ba og ang kaputol ra mo ay atong gikuha. Ang kaputol ra nga laluwas naman ta. Karon human na ta nakaangkon sa kaluwasan, ang atong kinabuhi nga kaputol na pod, kita na say magbuot dinhi na sa ang Ginoo. Mo na kung imong tan-awon diri sa kining imong tan-awon diri sa Book of Romans, nihangyo dayon si Apostle Paul. Kaya actually, og imong gining basahon bitaw maayo. Og imong ning basahon maayo ang chapter 2 nagisgot kini mahitungod sa Israel nga ang Israel gusto sila nga mamatarong sila sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang pagsunod sa mga rituals. Then pag sa chapter 3 ipahibalo gid sa chapter 3 the Book of Romans, ipahibalo nila nga makasasala gitang tanan bisag unsaon nimo og buhat sa mga rituals, wala na makasasala na gid gi-pronounce na kita sa Ginoo, makasasala gitang tanan. Pag-abot sa chapter 4 ipahibalo ta nga si Abraham na matarong siya dili sa iyang kaugalingon kundi na matarong siya pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo. Otong si Abraham nahimo siyang matarong tungod sa pagkamatarong ni Kristo. Pag-abot sa chapter 5, mao nay resulta or epekto nato sa resulta sa atong kaluwasan or justification. Unang chapter 5 verse 1, we being justified by faith, we have peace with God. Dili na ta kaaway sa Dios. So chapter 6, og imong babasahon sa chapter 6, nagisgot na nga tungod kay kita iyahan naman ta sa Dios. So ang magdumala sa atong kinabuhi mao na ang Dios. Pag-abot sa chapter 7, ang atong relasyon may tungod sa kasuguan. Naay kasuguan pero dili ta ilalom sa maong kasuguan. So pag-abot sa chapter 8, diha gipagtagaan tag assurance nga kita karon doon na gitay kaluwasan tungod kay dili na tayo ilalom sa balaod. Huwag mo tanaw sa Romans chapter 8 verse ako lang i-quote. Romans chapter 8 verse 1. Ingon siya, therefore there is now no condemnation. Wala na kuno ta dili na ta paghahukman sa silot. To them which are in Christ. Ang pangutana, naa na ba ta ni Kristo? Yes, naanata din them in Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Meaning, our position in Christ, i-position na ta, ang atong position silbi, ang atong kahimtang silbi, we walk not after the flesh, but walk after the Spirit. Meaning, ang mag-guide na sa atong kinabuhi karon, ang atong position, ang mag-guide na nato, mao na ang Spirit of God. Dili na ang ato ang flesh. Amen? Kaya kung atong unod mga kaigsunan, may atong pasadunggan, mo nang ningon ng Ginoo nga dili na ta ilalom diha, dili na ta mo adto dito. Pag-abot sa verse number 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made us free from the law of sin and death. So verse number 3, doon ay gisgutan duha ka buok law diya, the law of sin and the law of death, the law of life. So kita karon nganong dili na hukman sa silot kay ang balaod the law of life, the law of the flesh or the law of death nag-exist pa man gyapon, pero ang law of life
naa nata diha sa law of life. Akong abot sabot akong for example kini siya. Doon ay gitawag the law of gravity. The law of gravity mo na siya. Basta kung say object nga imong isaka sa ito sa taas, na ay law of gravity sa ito pa, tagak gini siya. So, pero meaning ngano ang langgam, ngano ang kanang bird na ay langgam nga ito makita dia. Nganong dili man na siya matagak? Nganong dili man na matagak, lupad-lupad man lagi ang langgam. Na may nag-exist gihapon ang law of gravity. Pero ang langgam dili siya matagak. Kaya nga naman na may law of life diha niya. Bantay mo? Na ay law of life, na ay kinabuhi diha niya. Nga dili siya matagak, pero sa diha nga mamatay ang langgam, pusilo na nimo, mawala ang law of life, tagak gyud na siya. Apa mo? So mo po na ang kahimtang na to. Nag-exist ang law of death. Law of death naa sa toa, naa na dire, pero dili ta atos condemnation kay do naman tay another law, the law of life of Christ naa sa toa. Muna nga siya na what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of the sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. So, pinaagi ni Christ, nawala ang law of death, ipulihan og law of life. Verse number 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So naanaron re ang gitawag the law of the Spirit nga naa dinhi nato. Amen. So lakton nga pag-istorya, ang kinabuhi nato mga kaigsunan, ang atong pag-access as a Christian because of the righteousness of God. Dili ato ang kaugalingon. Pero bisan pa ani mga kaigsunan, bisag naana nato ang bisag iyahan na ta sa Ginoo, lakton nga pag-istorya, iya gihapon tang giingnan nga ihalad gihapon ang inyong kinabuhi ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Kaya duha man ni kabubuton ko, the will of the flesh and the will of the Spirit. Kamo? So the will of the flesh, mao na sumala sa Galatians chapter 5 verse number 9. Now the work of the flesh are manifest, which are this, sa 19. Basa nimo, now the work of the flesh are fornication. Mo na trabaho sa flesh. Pero pag abot diha sa Spirit, sa diha nga naanata sa Ginoo, naanay another law of the Spirit, or naanata sa gitawag, nailalom nata sa gitawag Spirit. Pero maniniya, ang maong Spirit nga naa diri nato, dili automatic nga mamunga na siya, kinahanglan i-cultivate nimo. Apa mo? I-cultivate nimo in daily sa atong kinabuhi para mubunga na siya og number 1, mubunga na siya love, joy, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against us there is no law. So lakton nga pag-istorya, mga kaigsunan, kung gusto ka, ako nakita din ang Ginoo dili siya mamugos. Amen? Dili siya mamugos sa itong kinabuhi. Grabe ang Ginoo, no? O kita pat ngali, ato nang gibuy-buy ba? Gibuy-buy na, ikaw gipakadako na ka, gipadako ka na ko, gipapuyo ka na ko, kita mamuy-buy man ta, di ba? Pero ang Ginoo mga kaigsunan, lahi siya. Bisa gitagaan na tagkaluwasan, pero ingon gyapon siya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body. Ihangyo gihapon ta.
nga i-present yung body. I-surrender na yung body. Ang bulungaton sa Ginoo, mga kaigsunan, na kinahanglan og body. Walay problema sa spirit. Ganyan na may Spirit of God. Pero ang Spirit of God, dili siya makalihok tungod kay gusto sa Ginoo nga ang ato ang body atong i-present para makatrabaho siya. Mo nang usahay atong kinabuhi, dili ta excited, usahay wala tay joy, tungod kay ang nagdumala sa atong kinabuhi, dili man ang Spirit of God, kundi ang ato amang flesh. Mo nang ningon siya sa bago sa Romans chapter 12, siya nga, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Meaning nga mo yung voluntaryo ka, Lord, ni akong lawas. Gamita ko, Ginoo, alang sa imong buluton. Kaya nga naman, wala, kinsa may musuluining. Kinalaman yung body. Kinsa may maghinlo sa simbahan, kinalaman mag-body. Kinsa may mo play sa instruments. Dili man pwede ang Espiritu sa Ginoo mo, kinalaman maglawas. Kinsa may mo offering, kinalaman maglawas. Kinsa may mupakita sa mga tao nga naluwas ta. Dili man ang Espiritu sa Ginoo, ang ato ang lawas. Mo bitaw nang magkuan ko kanang mga magkanta mga unsa dia magsayaw, magdisco-disco. Imong pakita sa mga sa Ginoo, imong gipakita sa mga tao nga, uy, ang akong lawas gigamit sa sayawa. Tagawan mo? Ano hilo man mo? Muna, magkanta kag mga worldly na nga, liligaya ka sa piling ng iba. Ang imong body, ang nagdumala sa iyong body, dili ang Ginoo, ang body ang nagdumala. So, kinahanglan body, kinahanglan lawas ang buloto sa Ginoo. Amen? Ang tulog naman mo. Ako maniddo kay balo jud ko pag magkaon ako katulog jud ko wa sa ko maniddo. Kung magkaon ini ka man ako press karon maniddo nako. Napa mo dia? Kabalo jud ko nga ini ka man ako kaon tulog na dito. Pero naamon koy baboy syndrome. So, balik ta. Ningon si Paul, hangyoon mo na ako, hangyoon mo. Meaning, ayaw mo kalimot sa mercies of God. So, ang magduso na to, nga lang malagat as Ginoo, malhinumduman unta na to ang mercies of God. Kaluoy sa Ginoo. We are saved by the mercies of God. We are kaluoy ra gyud sa Ginoo. So, ganita, karon ang wala na ko. Okay, balik ta sa atong topic. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Okay, nga rin sa atong topic nga, we need, ang kinagitawag, surrendered life. Surrendered life means, ambot pasabot, you are willing to do the will of God. Amen? Surrendered life means, ni voluntaryo ka, Lord, ni ako, magpagamit ko. Amen? Okay. Dunay duha ka will, dunay duha ka will ang atong isigutan, daghaman ni pero naay duha. Kinagituwag general will or will of God nga as in general, daghan man na, pero kulang ato ta sa Ephesians. Napamanday tayo. Makulang na isgutan na. Ang will of God good nato, matod pa sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verse number 6. Ephesians chapter 1 verse number 6. To the praise of His glory and His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. To the praise of His glory. Timanin ng word nga, to the praise of His glory.
Naapag yun. Verse number 6, verse number 9. And having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which hath purpose in himself. Pagabot sa verse number 12, verse number 14, babasa gyapon na to. Which the earnest of our inheritance until the redemption and the purchased possession, unto the praise of his glory. Kanang word ma, to the praise of his glory. Aron sa pagdaig sa iyang maya. Wa may laing mosulti sa pagdaig sa Ginoo, sa kanindot sa Ginoo. Kita man mo naka-experience na. Di man pwede ang yawa mo ingon nga, nindot kayo ang Ginoo. Kaya nga naman, against man ang yawa na. Amen? To the praise of his glory, meaning, kita maoy musulti to the world, sa kalibutan, sa atong mga unbeliever, nga mga loved ones, nga naay Ginoo, nindot ang Ginoo, muluwas ang Ginoo, muhatag nimo kinabuhing dayon, maghatag nimo kasiguruhan sa kinabuhi. Mga wa may lain musulti ana. Nindot kay ang Ginoo, manaay mansion. Kung muluwas ka magdawat ka ni Kristo, maluwas ka. Kita may musulti ana. Wa may lain. To the praise of his glory. Okay. So, muna ay gitawag og general will of God. Doon na po gitawag specific will of God. Kini yun specific will of God. Ako nabantayan na siya. In the book of Acts chapter 26, sa life ni Apostle Paul. Pamudaya. Okay, sa life ni Paul, Apostle Paul, Acts chapter 26. Sa diya nga si Apostle Paul, niatubang siya ni King Agrippa. So, mao ni ihang testimony ni King Agrippa. So, iyang gitestify nga na-convert siya pinaagi sa takong tingog. Katong kayang conversion sa the road to Damascus. So, mo na yang gingon sa verse number 14, Acts 26, verse number 16. Mo na yang gitestify nga dunay tingog nga nagon, Saul, Saul, why persecutest thou me? Pag-abot sa verse number 15, ipaila ni Jesus Christ ngadto ni Apostle Paul nga sa una gitawag siya Saul. Si Jesus Christ nga, I am Jesus Christ whom thou persecutest. Ako mao si Kristo katong imong gilutos. Actually, maniniya, sa diyang gilutos ni Pablo, ang mga Kristohanon, ang gilutos ni Pablo, ang mga Kristohanon, pero ang niangkon nga gilutos ko nimo si Jesus Christ. Aminaw mo. Sa diya nga ikaw magbarog nga Kristohanon, nga nibarog ka tungod sa ngalan sa Ginoo, sa diyang lutuson ka, ang iyang gilutos, dili ang ikaw, kundi ang imong pagka-Kristohanon. Nga si Kristo nga naan mo, ang lakton nga pag-istorya, si Kristo nga naan mo, mo'y gilutos nila. Kaya wa pa kay Kristo, wa makagilutos, di ba? Tandupon mo. Kung man ka nagdawat ni Kristo, naa si Kristo diha nimo, diha na dayon ka gilutos. Mo na nga si Pablo, nibulong si Pablo, wa man ko maglutos nimo, Ginoo, magali ko kailan nimo. Pero mo niya, katong mga tao, mga Kristohanon nga iyang gilutos, gipangpatay niya, sama ra nga iyang gilutos si Kristo. Lakto, ako na idugang, pamina mo, sa panahon nga naay magbugal-bugal nimo kay nagwali ka sa pulong sa Ginoo, ni barug ka ingon nga Kristohanon, di man ang ilang gilutos dili ikaw, si Kristo nga naa nimo. Muna timanan na to. So, lakto niya, balikan na to. May tungkol sa gitawag will of God nga to ni Apostle Paul. Will of God. Verse number 18. Verse number 16. Verse number 16. And but arise and stand up in thy feet. I have appeared unto thee for this purpose to make... Okay. Giingnan si Paul, mo ni ako ang kabubuton din mo.
to make thee a minister and witness both to these things which thou hast seen, and those things the which I appeared unto thee. Verse number 17. Delivering thee from the people and from the Gentiles, and to send unto thee. Okay. So, lakton nga pag-istorya, ingon si Jesus Christ kato ni Paul, Paul, ang akong kabubuton nimo nga mahimo kang messenger, witness, o apostle ngadto sa mga Gentiles. So, ang point na ko, mga kaigsunan, for example, ako, bisag gusto kong mag-engineering, gusto kong mag-ingon ana, pero ang kabuton specific will of God nako is to preach the gospel, to be a pastor. Hindi mo yun sa ko ang pastor ko. Mo na specific will of God sa ko. Di man mo pastor. Mo support ra mo sa pastor. Kaya mo managingon sa Bible nga, obey them that have the rule over you. That is the will of God. Ang iyong supportaran, kami ang mga pastor. Tando po mo, aron ta madali. So meaning, akong isulti ninyo, what is God's will in your life? Unsaon nato, unsa may kabuton sa Ginoo sa inyong kinabuhi? Supporter ka? Or negosyante ka? Or unsa ba? Kinahanglan imo lang na ay will of God sa imong kinabuhi. Amen? Okay. Unsa man na to nga naa ka sa will of God? Nga dito sa Colossians. How do we know that we are in the will of God? Number one, in our decision, unsa man na to pagkaibaluan meaning you are surrendering your life to God. Kasi, okay, sa diyang mubuhat ka na kay buhaton nga desisyon, mo ginay akong permi itambag ninyo. Verse number 15. Colossians chapter 3, verse number 15. Let the peace of God rule in your hearts, the which also ye also called in one body, and be thankful. Okay. Kining word nga, let the peace of God rule in your heart, daghan nila itong mabasa sa Philippians chapter 4, verse number 6. Sa iyang mga writings, may the peace of the God, sa iyang introduction, sa iyang mga writings, sa iyang mga istorya, sa iyang mga sulat, peace of God be with you. Sa iyang closing, peace of God. Meaning, importante nga doon na kay gitawag peace of God in your heart. Apa mo? Okay. Sa imong pag-pray, ayaw pagdali-dali og pray, kundi hinay-hinay lang. Gadin, ang imong ma-feel, ani man gani ako nakita, no? We have our own mind. We have our own spirit. Pero man niya, pero ako nang gi-practice, no? The Spirit of God and our spirit makahibalot nga anak ta sa Dios. Sa Romans chapter 8, verse number 16. Romans 8:16, sa Bible. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. We know nga anak tas Ginoo, sa timaylan nga anak tas Ginoo, because of the Spirit of God in us. Mabito na nga lisod kayong pasabto nimo ang unbeliever sa atong kasiguruan sa kaluwasan. Bantay mo na,
nga bisag unsaon mo istorya may tungod sa kasiguro sa kuluwasan, di gyud sila kasabot. Kaya ang ila magkinaalan magbuhat gyud sila maayo. Pero kita nga nagdawat ni Kristo nga diin gipuy-an sa Spirit of God, dali ra kay itang kasabot. Kay because of the Spirit of God in us. So, dili man na nato kuan gyud, dili man gyud sila kasabutan na. Kita ra mismo ang nakasabutan na nga why we have assurance. So, the same Spirit nga maoy atong may communicate sa panahon sa tong prayer, the same assurance nga may nagyon kana mo na nikabubuto sa Ginoo nimo. Kami na mo. Dili kabubuton sa Ginoo nga wa kay trabaho. Dili kabubuton ato rin dili kabubuton sa Ginoo nga easy ra ang atong kinabuhi. Ang ato ra bagyong gusto kanang easy ra gyud nga kinabuhi. Nganong gusto tang makwartahan ta ngano man basta man natay kwarta easy ra man kinabuhi dili oy. Sige mong gyapon kog study about how ngano nga dato na sila. Dili de sayo na ilang trabaho eh. Muna ingon si Jim Rohn, 97% lang sa mga tao, 3% lang ang mga successful nga mga tao. Kaya nga naman, 3% raman ang gusto ka ng, pero 97% good sa mga tao, gusto easy nga kinabuhi. 97%. Imanay na ninyo. Kubito, no? Lisod good. 97% sa tao. Muna, kung may will of God, am I in the will of God? Mga kaigsunan, the will of God sa itong kinabuhi, dili gusto ang Ginoo ka ng tao nga sayon-sayon ra nga kinabuhi. Kami na mo. Kamo nagpuyo nga sayon ra nga kinabuhi. Ang pangutana, inig judgment seat of Christ. Mangutana dia, naakatay reward na. Maingon dayang Ginoo, wow, welcome Pastor Paul. Easy ra kayo mong kinabuhi, naakay reward. Ano day na? Saman? Tandosan mo. Di ba? Kanya magtapad mo atong gipunggutan sa ulo, katong gipulata dito sa kuan, gibato dito. Ikaw, nga naalay ka reward. Siya, gipunggutan kong ulo, before ko gipunggutan, kuan ana gibato ko, nga ana. Ikaw, tagiligan bang ko, isir mo yung kinabuhi dito eh. Email, ramoy dito. Amorang iskuan to, silig-silig ra. Ang pangutana, just ba ang Ginoo? Matarong ba ang Ginoo, ana? Nya, makaingon na ka, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Cuman, dili. Lisod, no? Lisod kining waliha, lisod. So, number 1, kung saan di mo pagkaibalo nga kabuto na sa Ginoo, doon na gitawag peace. Peace of God diha sa imong heart. Kadua, there is a confirmation from the Word of God. Verse number 16. Let the Lord Himself shall be descend from Sorry. Verse number 16. Let the word of Christ dwell in your heart richly in all wisdom. Verse number 16. 3:16. Let the Let the word of Christ dwell in your hearts richly in all wisdom.
Unsa man to mga nakas kabuton sa Ginoo? Number 1, the peace of God in your heart. Number 2, mga kayo, the word of God in your heart. Amen? Mga kaigsunan, wow. Kini, listen ba niya? Let the word of Christ dwell in your heart richly in all wisdom. Teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs. Okay. Number 3, mga kaigsunan, unsaon na mo pagkaibalo nga naa ka sa kabutos Ginoo. Number 17, verse number 17. Whatsoever ye do in word or do in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks unto God in your heart, giving thanks. Sige. Di na mo kabalong basa. Whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord. Okay. Saan ito pagkabot kahibalo nga naatas kabutos Ginoo? Maniniya. We need to do the will of God. Kanina. Verse number 17. Whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God. Okay. Ang ilon ang itimailon nga naa ka sa kabutos Ginoo, kana bang makaingon ka nga thank you Lord. Dunay gratitude sa imong thank you Lord. Thank you Lord. Dili ka makaingon bitaw nga ako kanang imuhag yung pagpaningkamot ingon na. Dunay mga butang imposible kayong buhaton nato. Pero with God nothing shall be impossible. Pero manina, kung kaibalo ka nga you are doing that in the will of in the name of the Lord, mga kaigsunan, ang pangutana, ang point ba, imadala ba nimo ang ngalan sa Ginoo anang trabaho Maka-confess ba ka atubangan sa mga tao, atubangan sa mga tao, I am doing this in the name of the Lord. Ang pangutana, naabagyod ang Ginoo, nagbuhat bagyod ha? Abi nimo no? I believe nga doon ay gitawag blasphemy. Magbuhat ka na dili na ngalan sa Ginoo, mangita ba paagi ang Ginoo nga kuhaon ka, putlon ka diya. Kaya nga naman, dili gusto sa Ginoo nga maulawan ang iyang ngalan. Kaya nagbuhat man ka tungod sa iyang ngalan. Mga kaigsunan, salamat nga doon na tayo Diyos. Do it in the name of the Lord. Lord, ako ning gibuhat in your name. Amen. In closing, dili ka kabuhat sa kabuton sa Ginoo, kundi ka mo surrender ngadto sa Ginoo. O sa kabutangan nun, di taga na mo surrender sa Ginoo, base niyag dili nato kaya. Pero manini ang mga kaigsunan, dili katagaan sa Ginoo ug dili nato kaya. Philippians chapter 4, verse number 13. Tanan, go. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Makaya din na to through Christ. Ayaw balibad. Ayaw og lisod man kayo. Ginoo lisod. Mga kayo, dili na lisod. Kabasta na ang Ginoo na to. Dili ka tagaag trabaho nga dili nimo madaog. Madaog na nato. Ninugtang tanan palihog. Praise the Lord, amen.